Magandang araw po muli sa inyong lahat and welcome back to our channel. Ito pa rin po ang Ganap Canada, and if you are not subscribed yet, please subscribe, like, comment, and share na rin po ang ating mga video. Ngayon pong araw, gaya po ng title ng ating episode for today, ito po yung mga Filipino struggles ng mga kababayan natin dito sa Canada that we can all relate to. Kaya tayo napapag-goodbye Canada dahil sa mga bagay-bagay na ito. Kaya stay tuned po kayo. Alam ko na hindi madali ang buhay ng bawat Pilipino sa ibang bansa, hindi lamang dito sa Canada. Para sa ating mga Pilipino naman, pangarap natin ay simple lang. Ang ating ultimate na minimithi sa buhay ay mabigyan ng magandang pamumuhay ang mga pamilya natin. Pero minsan, kahit nasa Canada ka na, yung sinasabi nila, this is land of opportunity. Napapaisip ka talaga kasi sa dahil sa dami na ng struggles mo dito sa Canada, hirap kang makahanap ng trabaho. Kung may trabaho ka naman, hirap mong ma-maintain or hirap pa din yung sweldo mo na mabigyan lahat or mapunan ang mga pangangailangan ng bawat miyembro ng iyong pamilya. Kaya napapaisip ka minsan na tama ba yung naging desisyon mo na nandito ka sa Canada? At kung nararamdaman mo yan at nararanasan mo na yan sa mga kababayan natin na nandito sa Canada, stay tuned ka dito sa ating episode dahil ito ay makabagbag damdamin na episode. Una na nga dyan ay ang financial struggle. Lahat ng Pilipino na nandito sa Canada ramdam yan kasi naramdaman natin ang pagtaas ng presyo talaga ng mga bilihin dito, pagtaas ng interest ng ating mga mortgages, pagtaas ng ating mga expenses, rent, bill, groceries, up to the roof na talaga. Yung tipong wala nang matitira sa'yo, pagkasweldo mo, wala ka nang maiipon. Idagdag mo pa dyan yung padala struggle sa iyong pamilya sa Pilipinas. Kaya sinasabi nila 'pag nandito ka sa Canada biglang magiging maginhawa ang buhay mo. Hindi po 'yan totoo sa karamihan kasi ang totoo niyan, ang mahal po talaga ng pamumuhay dito sa Canada lalo na ngayon. Kung noon iko-compare mo ngayon, pahirap po ng pahirap. Um, Kahit magtrabaho ka ng full-time, mag-sideline ka pa, mag-part-time ka pa, minsan hindi pa rin sapat. Alam mo yung kahit gipit na gipit ka na, wala nang natitira sa'yo, ibibigay mo sa mga ibang kapamilya mo na mas nakangailangan. Lalong-lalo na kung may tumawag from the Philippines, sasabihin sa'yo, "Ate, may sakit si ganito. Ate, si nanay na ospital," ganyan. Yung pera na iniipon mo na sana, para sa iyo, para sa pamilya mo dito sa Canada, ipapadala mo pa doon. Kaya minsan, alam mo yun, nakaka-proud na tumulong sa mga pamilya na nasa Pinas 'no, pero minsan mapapaisip ka rin talaga na kailan kaya magiging okay na para sa sarili mo naman ang unahin mo. Iyon ang unang-una kong number one na I can relate to, personal experience ko, nararanasan ko 'yan. Na yung bang meron kang naitabi, pero out of nowhere, merong mangyayari na pagkakagastusan. Imbis na iipunin mo, siyempre uunahin mo pa rin ang pamilya mo. Igastos na yan, naipon na yan. Konting ipon mo, gagastusin mo na. So parang napapaisip ka na kailan kaya magiging okay na sarili ko naman ang unahin ko. Ang pangalawa ko na number two na I can relate to na struggles ng mga kababayan natin dito sa sa Canada ay ang homesickness.
Kasi kahit napakaganda ng Canada, napakaganda ng tanawin dito pagka-summer, sa totoo lang ang daming puwedeng puntahan, ang daming puwedeng mga, landmark, tourist spots na puwede mong pasyalan na minsan libre naman. You can enjoy too na hindi mabubutas ang bulsa mo. Pero iba pa rin talaga yung nasa Pilipinas ka, kasama mo yung pamilya mo, mamumuhay ka ng simple lang, yung bang ano, ah, pupunta ka sa kapitbahay mo, agahan mo, hindi ka na gagastos ng, malaking pera kasi libre, hihingi ka lang ng talbos ng kamote o yung dahon ng anong tawag nun, marunggay? Dahon ng malunggay, yun nahihingi lang yun sa mga kapitbahay, talbos ng kamote, so makakakain ka na. Yung mga simpleng gano'n, yun ang nami-miss natin sa Pilipinas. Kaya minsan dito 'pag winter lalo na, napaka-depressing ang panahon dito sa Canada. Mas lalong nami-miss natin ang, Pilipinas sa mga panahon na yon. So, sometimes napapaisip tayo, kailan kaya ako uuwi ulit, gano'n. Pero kailangan pag-ipunan kasi sa mahal ng, plane ticket, ba-budgetan mo din yung gastusin ng bahay mo na maiiwan mo dito kasi siyempre hindi naman titigil ang renta mo or hindi naman titigil ang mortgage mo, hindi rin titigil ang mga bills mo dito kaya mapapaisip ka kailan kaya ako makakauwi ng Pilipinas ulit. Kasi kailangan mo ng budget 'pag umuwi ka, siyempre may baon ka ring pera para pamasyal mo din sa iyong mga pamilya. Kaya I can relate to yung homesickness na 'yan. Ang next na struggle ng mga Filipino that I can relate to dito sa Canada ay yung pag adjust sa kultura ng mga Canadian. Kahit hanggang ngayon, hirap pa din ako. I am here for almost 11 years already, if I'm not mistaken. Pero nahihirapan pa din akong mag-adjust sa kanilang kultura. Adapting to the culture ng mga Canadian. Let's admit, mga kababayan, hindi madali ang maging one of them. Hindi ko naman pinapangarap na talagang maging one of them. Kasi Pilipino naman talaga ako, iba yung kinalakihan ko. Pero nandito tayo, kailangan nating mag-adapt. Yung pakikisama mo sa trabaho, yung pag-a-adjust ng mga rules and regulations dito, lahat yan mga challenges and struggles nating mga Pilipino. Dito sa Canada, iba ang mindset ng mga tao. Independent sila, direct sila magsalita, at minsan hindi ka makarelate sa kanilang humor. Tayo kasi likas tayong maingat at mahiyain sa ating pagsasalita. Iniisip natin kung tama ba yung sasabihin ko, tama ba yung gagawin ko before pa natin i-execute kung ano man yung iniisip natin. Pero dito, kailangan nating pilitin ang ating mga sarili na magsalita para marinig tayo. Kasi kung hindi ka magsasalita, hindi ka nila maiintindihan, hindi nila alam kung ano yung nararamdaman mo. Kasi dito nga, direct sila magsalita at kailangan ma-adapt natin yon. Yung bang nahihirapan ka sa trabaho mo pero hindi mo na voice out dahil nahihiya ka, dahil iniisip mo hindi tama, pero kailangan mong magsalita, kailangan mong sabihin sa boss mo na kailangan mo ng tulong ng ganito, overloaded na sa trabaho mo. That one is just one of the example na kailangan matuto tayong mag-adjust sa kultura nila, kung paano sila magsalita, kung paano nila ginagawa ang mga bagay-bagay dito. Kailangan ma-adapt natin yung mga Pilipino para mas magiging madali yung ating pagtira dito sa kanilang bansa. At panghuli ay questioning your choices. Yung bang minsan dumadating yung moment mo bilang isang Pilipino na, "Tama pa ba 'tong ginagawa ko?
tama ba na pumunta ako dito sa Canada? Kasi sa dami na ng hirap mo, sa dami na ng sakripisyo mo, walang nangyayari sa buhay mo, yung gano'n. Dahil sa mga dami ng nagaganap dito sa Canada, hindi ka na, ah, makapag-adjust sa mga challenges and struggles mo. Ah, Struggles mo sa trabaho mo, struggles mo sa mga gastusin, struggles mo sa homesickness mo, lalo na kung mag-isa ka dito kagaya kami. Kami lang naman ng pamilya ko, ako, ang asawa ko at ang mga anak ko, wala kaming immediate family dito. May mga kaibigan kami pero hindi naman kami laging nagkikita-kita kasi may mga sarili-sarili naman silang mga pinagkakaabalahan at may mga trabaho sila. So, we meet up mga siguro 2, 3 times in a year, ganun lang. So, madalas kaming apat lang ang nagdadamayan kung may mga problema kami, may mga ah, pinagdadaanan ng bawat isa sa amin. So, napapaisip ka, you're questioning your choices na tama pa ba yung naging desisyon ko na lumipat dito sa Canada. Ang pangarap lang naman na gusto nating matupad ay mabigyan ng magandang buhay ang ating mga pamilya. Pero lagi kang pagod. Minsan hindi mo alam kung ano ang totoo mong pangarap kasi lagi mong iniisip na lang ang ibang tao. Minsan talagang iniitsipera mo na lang talaga yung sarili mo kasi ang daming nangangailangan, kailangan tulungan mo, ganyan. So you're questioning your choices na pagpunta dito sa Canada. I can relate to that. Pero alam ninyo mga kababayan, hindi tayo nag-iisa. Sa bawat struggle na dinadanas natin dito sa Canada, may mga kapwa tayong mga Pilipino na pareho din ang nararamdaman. At kahit mahirap, tandaan natin na malayo na ang ating narating. Nakarating na tayo dito sa Canada and for sure, nakapag-umpisa ka na, may trabaho ka na, may bahay ka na, or you're planning to buy a house na, may sasakyan ka na. Kumbaga, meron ka ng pundasyon. Ang buhay ay hindi laging perpekto. Pero ito ang realidad na tinanggap natin para sa pangarap natin sa ating mga pamilya. Kahit masama ang mag-doubt, pero huwag mong kalimutan kung bakit ka nag-umpisa. At kung dumating man ang araw na kailangan mong magpaalam sa Canada, tandaan mo hindi ito ay hindi ito pagkatalo, kung hindi isa itong chapter ng buhay mo na nagbigay sa atin ng lakas at pag-asa. Maraming salamat po sa inyong panunood at kung nakarelate ka sa video na ito, i-comment mo ang mga struggles mo at mga challenges mo na nararanasan dito sa Canada, and don't forget to like, share, comment, and subscribe na rin po sa ating mga channel. And maraming salamat po sa inyong lahat. Ito pa rin po ang Ang Ganap Canada until the next episode. Bye-bye for now.